nalimutan yung mga congressman na napakarami nun na binanggit ng Diskaya. Ang binanggit na niya 17. Mabuti kung 17 lang yan, baka mas marami pa. Dapat yung kanyang passport ay kinansila na para mapilitan itong umuwi at pauwiin ng mga kung nasaan man, anong bansa man ito siya ngayon. Mapauwi na ito. Pero kung ayaw nila, huwag nilang ikansila ang passport. Opo, tsaka meron daw death threat, Senador. May mga banta raw sa buhay, kaya naisin man daw na bumalik ng Pilipinas, abay self-preservation muna dahil may mga death threat. Sir, si Zaldico. Ay, nako. Death threat. Baka imagine na niya yun dahil sa galit ng tao sa kanya. Na-imagine na niya yung death threat na yan. Sir, marami po kasing nahihiwagaan, no, dito sa inyo pong samahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. 24 po kayo, Senator Bato, at kayo po ay nasa minority ngayon. Dati po kayo majority nung iba po ang Senate President. Pero nagtatanong ang mga kababayan natin kung totoo ba talagang intact pa rin ang majority? Kasi alam mo naman, Sen, may sarili po na task force o ilulunsad na investigasyon ng ombudsman yata laban sa dalawang senador na nandoon sa majority, Senators Villar, Camille and Mark. Ito ba'y magkakaroon, sir, ng epekto sa majority? Tingin mo, sir? Depende yan sa pagkuha, depende yan sa how they treat that threat, kung threat yan sa kanila, yung ginagawang investigation. If sila ay matakot, ay mananatili sila dyan sa mayorya. At least, kung mayorya ka, naka-align ka sa Malacanang, baka sakali, may tulong sa sitwasyon mo. Pero kung ikaw ay magalit, ay alis ka talaga sa mayorya at pupunta ka sa minority. So kung sila ay pupunta sa minority, baka magiging majority na rin kami. Pero nakikita mo, Sen, yung volatility ng sitwasyon ngayon sa inyo dyan sa Senado? Yes, anytime anything can happen. Hindi po ganun ka-stable yung majority ng Senado. Hindi po gano'n sila ka-stable. Anytime, pwede may mangyari. Namumuang partner, Opo, Sen, kapansin-pansin yung mga nasa minority, sila po yung nagiging bida sa mga kaso po. Yun nga. Ewan ko kung coincidence yan or talagang pinagplanuhan. Hindi natin alam. Hindi ba yan perks? Package? sa pagiging minority side, grabe naman yung package niya. Pero sir, itong nangyayari ngayon sa mga baha, matindi, marami na po, daan-daan na po ng casualty sa Bagyong Tino. Pag binuksan po ulit yung investigasyon sa flood control, makatarungan po ba na Gutierrez pa rin ang topic at hindi itong mga resulta ng dilubyong dala ng Bagyong Tino, Senador? Well, kasi ang significance doon sa kay Gutierrez is that yung talagang nagdawit, no? Kasi noon hanggang Saldico lang ang tinutumbok. Ngayon yung testimonya ni Gutierrez, yung talagang nagdadawit kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi pwedeng ibaliwala yun dahil gusto mo kaya natin matumbok talaga yung mga mastermind. So dapat very important na mapalo up yung testimonya ni Gutierrez. So at saka yung maraming sinabi ang Diskaya, mga Diskaya, no, na mga congressman. Mukhang enjoying yung mga congressman yun. Hindi na napapansin. Tahimik na sila. Samantalang ang focus ng atensyon nandun sa mga senador. Kami na nga nag-imbestiga, ang napupukusan pa sa investigasyon yung mga senador. Anyway, kung may kasalanan yung mga kasamahan ko,
ipananagutan nila yan at kaya na lang harapin yan. Pero hindi pwedeng kalimutan yung mga congressman na napakarami nun na binanggit ng Diskaya. Ang binanggit na niya 17. Mabuti kung 17 lang yan, baka mas marami pa. Opo, bumabati po ng magandang gabi sa inyo si Kyoko Sudu, Senador, at tinatanong niya, dahil nabanggit po sa Senado ang pangalan ni former Speaker Romualdez, nakikita niyo po ba yung possibility na maimbitahan ang dating Speaker sa pagdinig? Pero kung seryoso ang Blue Ribbon Committee, pwede namang imbitahan at pero hindi pwedeng pilitin. Pwedeng imbitahan pero hindi pwedeng pilitin na mag-appear dahil nga meron tayong interparliamentary courtesy. Congressman pa rin naman siya hanggang ngayon. So kung gusto niya magpaliwanag at voluntaryo siyang pupunta after maimbitahan, then wala sigurong problema. Walang problema dahil may nangyari naman na mga ganyan, no? Voluntaryo. Huwag lang pilitin. Pero si Saldico ay dapat talagang mapilit itong humarap dahil wala na itong parliamentary courtesy na pwedeng pagmamayabang dahil hindi naman siya senador o nag-resign naman siya. So dapat humarap ito at paano natin ito mapapaharap kung nasa labas ng ating bansa, dapat kung seryoso sila na papapanagutin nitong tao na ito ay dapat yung kanyang passport ay kinansila na para mapilitan itong umuwi at pauwiin ng mga kung nasaan man, anong bansa man ito siya ngayon. Mapauwi na ito. Pero kung ayaw nila, huwag nilang ikansila ang passport. Opo, tsaka meron daw death threat, Senador. May mga banta raw sa buhay, kaya naisin man daw na bumalik ng Pilipinas, abay self-preservation muna dahil may mga death threat. Sir, si Saldico. Ay, nako. Death threat. Baka imagine na niya yun dahil sa galit ng tao sa kanya. Na-imagine na niya yung death threat na yan. Opo, at saka tinatanong dito ni Jeanette at bumabati rin sa iyo, Sen, ng magandang gabi. Sabi niya, imposible naman daw na yung nakakataas kay Saldico o parang ibig niya sabihin yung speaker, dating speaker, walang alam doon sa ginagawa ng dating APRO chairman, Senador. Imposible. Imposible hindi magkikilos yung APRO chairman kung walang approval ng boss mo. Yung direct boss niya is the speaker. Hindi man niya pwedeng mag-discarte dyan ng sarili niya. With the clearance naman palagi sa speaker yan. So, hindi po pwedeng Saldico lang kay Saldico lang ito ang ending ng investigasyon. At saka yung sabi niya yung death threat, no, balikan natin yung death threat na sabi niya, ilang yung bodyguard na sabi ni Gutesa na bodyguard ni Saldico, 90 o 120 ba? Nasa 90 daw, Sen. Nasa 90. Nasa 90. Takot ka ng death threat, may 90 ka na security detail. Hindi siya dapat matakot. Tsaka yung yaman niya, marami din siyang mga air assets. So, kumbaga, kayang-kaya niya na mag-hire ng maraming security rin. Correct. He has all the money. Mali-malita nga yung pera, di ba? He has all the money na mag-hire ng security. Opo, tsaka ano pong reaksyon dito, sir? Dito sa sinabi ni Ombudsman Boying na gross negligence at hindi plunder. Ipaliwanag niya na maaaring managot si former Speaker Romualdez sa kasong gross negligence kung walang matibay na ebidensya para sa kasong plunder kaugnay po sa mga irregularidad sa flood control projects. Pero nabanggit niyo po kanina, sir, na maaari namang posible namang hindi kumilos yung nasa baba kung walang approval doon sa taas. Yun nga. So kung gusto nilang idiin, maraming paraan. Kung gusto nilang isalba, kung gusto nilang idiin, maraming paano pagka-Tagalog yan? Kaltingin ko na. Kung gustong idiin, maraming
Ano ba? Paraan. Sige lang, basta paraan, basta Maraming dahilan. Paraan. Mga at ganun. dahilan. paraan. Oo, ganun yun, ganun. Opo.